Alam ba ninyo na ang balbas ng pusa o whiskers ay hindi lang simpleng balahibo, ito ay may koneksyon sa maraming nerve endings at direktang nakakabit sa sensory system ng pusa. Kapag ginupit o pinutol mo ang balbas, maaaring ma-disorient ang pusa, nagiging alanganin ang galaw, mas madaling mabangga, at minsan ay nagiging anxious o hindi siya komportable. Kaya mahalagang tandaan, na huwag kailanman gugupitin ang balbas ng pusa dahil nagsisilbi itong sensor na tumutulong sa kanila para masukat ang espasyo, makaramdam ng galaw ng hangin, at malaman kung kasya ba sila sa masisikip na lugar kahit na madilim. Para sa inyong kaalaman tungkol sa pusa, ang 75% ng populasyon ng pulgas ng mga pusa tulad ng mga itlog, larvae, at pupae nito, ay nasa iyong kapaligiran lamang at nasa loob ng bahay mo. Makikita sila sa mga carpet, furniture, at sa ilalim ng mga sahig, at hindi mismo sa balahibo ng mga pusa. Ito ay dahil doon sila nangingitlog at dumadaan sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay bago muling umakyat sa pusa bilang adult na pulgas. Kaya kahit anong paligo o paglinis natin sa balahibo ng pusa, hindi agad mawawala ang problema sa pulgas, lalo na kung hindi rin natin lilinisin ang buong kapaligiran ng bahay. Ito ang mga zodiac signs ng mga tao na maghilig mamulot at mag-ampon ng mga pusa. Aries, impulsive pero may hero instinct. Kapag may nakita silang pusang nasa panganib, pwedeng biglaan nila itong ampunin dahil sa kailangan ko siyang iligtas mindset. Gemini, curious at playful, madalas napapalapit sa pusa dahil sa interaction at personalidad nito. Maaari rin silang mag-ampun kapag nakabuo na ng connection sa pusa. Libra, may malakas na sense of fairness at compassion. Ayaw nilang makakita ng hayop na pinapabayaan, kaya kapag may pagkakataon, pumipili silang mag-ampun kaysa balewalain. Sagittarius, animal lover by nature, kahit mahilig sa kalayaan, marami sa kanila ang nag-aampun dahil sa paniniwalang lahat ng nilalang ay dapat mabigyan ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Capricorn, practical at responsible, hindi sila basta-basta namumulot, pero kapag nagdesisyon silang mag-ampun, pangmatagalan at seryoso ang commitment nila sa pusa. Alam nyo ba na nakakabilib ang mga taong nag-aampon ng mga pusa? Ito ay dahil ang pag-aalaga ng pusa ay panghabang buhay na responsibilidad o habang buhay mo na silang aalagaan at papakainin. Ang mga pusa ay hindi parang laruan lamang, na kapag ayaw mo na, pinagsawaan, at nagkasakit ay itatapon mo na lang basta-basta at iiwan na lang sa kung saan-saan. May buhay din sila katulad natin, at ang kapakanan nila at kaayusan ay ating iisipin. Kaya kung mag-aampon ka ng pusa, isipin mo ito ng 100 beses o higit pa bago mo ito kunin. Pansin nyo ba na kapag masama ang pakiramdam natin, ay tinatabihan tayo ng ating mga alagang pusa? Ito ay dahil ang kanilang tahimik na presensya ay may healing factor, na kapag pagaling sila sa kanilang tahimik at nakakaginhawang paraan. At ayon sa paniniwala ng mga matatandang nag-aalaga ng pusa, sinasalo pala nila ang ating mga sakit, na humahantong paminsan sa kanilang kamatayan. Kaya masasabi, na ang tunay na pagmamahal lamang na ipinapakita ng mga pusa sa kanilang tagapag-alaga, ang paraan, kaya gumagaling tayo sa ating mga karamdaman. Ayon sa pamahiin, kapag ikaw ay nakakita o nakapulot ng nahulog ng ngipin ng pusa, ito raw ay tanda ng pambihira at malakas na swerte sa sinumang nakapulot nito, lalo na sa bahay kung saan mo inaalagaan ang pusa. Napakabihira ang ganitong pangyayari, dahil nilulunok ng pusa ang kanilang mga ngipin kapag nagpapalit na ito. Kaya kapag nakapulot ka nito, huwag mong ipagsabi. Bagkus ilagay mo ang nahulog ng ngipin ng pusa sa iyong wallet gamit ang pinagtabasan na pulang tela at itago mo ito, bilang anyo ng pampalapit ng swerte at pangtaboy naman ng kamalasan.